Okay guys, no, nabalitaan ko lang no, si Mark Zuckerberg ng Meta, nilay off niya yung karamihan ng mga empleyado niya. No? So, ang dahilan daw niya kasi, dahil sa AI. So, ano to, medyo nakakatakot to para sa mga empleyado, no? Lalo na pag engineer ka, tapos talagang grabe yung pag-aaral mo, pero papalitan ka lang ng AI. So, ang issue kasi dito, no, ginagamit yung mga empleyado para turuan yung AI. Once na maturuan na nila yung AI, aalisin na yung mga empleyado. So mag-hire sila ng mga bagong empleyado ulit para turuan ng mga bagong malalaman yung AI. No? Kaya pag ganito kasi, kung gusto mong magstay ka dun sa isang company, halimbawa, no, para hindi ka palitan ng AI, wag mong turuan yung AI, di ba? Wag kang gumamit ng AI. Kasi ang ano pala dito, no, ang AI, lalong gumagaling, lalong lumalakas kapag may mga, syempre, nag-ano ka dun nagpo-prompt ka So, naano siya, naiisip siya ng AI at para yun yung dahilan para lalo silang dumami yung alam nila. No? So, may mga may mga trabaho dito na talagang papalitan na talaga ng AI. No? Isa na dito yung yung software developers. Okay? So, ibig sabihin kung nangarap yung mga anak nyo na maging software developers, wag na. Doon na sila sa second option kasi grabe yung kalaban nila, AI So, mas pinapaboran na ng mga company yung AI. Meron pa yung yung lawyers. Ayan, lawyers. Yung sabihin, no, guys, no, nag-aral ng 10 years yung mga lawyer, nag-take ng bar exam. Pero yung mga alam pala nila, nasa AI na. So, ano pa yung mas papaboran ng mga kailangan ng lawyer? Halimbawa, ikaw may kaso ka. Gusto mong malaman kung makakalusot ka ba sa batas. No? Mag-AI ka ngayon. Ma-advise ka ng AI. Halimbawa, ikaw naman ay isang biktima. Kailangan mo ng lawyer para mag-file ng case, yung mga ganyan, sa hearing, diba? Advise ang kanya. Ang mangyayari nito, mag-AI na lang yung yung mga biktima. Kasi ChatGPT lang, madali na lang. Tatanungin mo lang, ano ba pwede kong ikaso dito sa taong to? Kasi ginawa niya to sa akin. So, yun. Hindi na sila kailangan pumunta sa lawyer para humingi ng advice. Kasi, isang chatbot lang sa ChatGPT, okay na Di ba? Ang lang dito, kung paano mo mapafile yung case. At syempre, ilalakad dyan ng mga lawyer. At tingin ko, may mga chance pa rin talaga na hindi kaya ng AI yung ginagawa ng lawyer. Pero dito nga sa nabasa ko, isa sa talagang pwede nang palitan ng AI yung lawyer. Tapos nandito din yung market researcher, ano pa ba, accountants, sales manager, financial manager, puro pala manager, no? Secretaries, customer service representative. Okay, paano ba yan? Kaka-apply ko pa lang, mukhang di na rin ako kailangan. Ito, general office clerks. So, yan yung mga nanganganib na mapalitan ng AI, no? Kasi kita mo, pulado sila Talagang sobrang, na sila, no? Sobrang, hindi na halos napapakinabangan kasi dahil sa AI. Kung gusto mong hindi ka mapalitan ng AI, no? Ito ang mga pasukin mong trabaho.
yung construction, general maintenance, janitors, automotive, electrician, ano pa ba, child care, barbers, yan, no? Mukhang kaya ko itong barbers na to. Social worker, assemblers, waiters and waitress, cooks, food and beverages, farmers, delivery truck, hand laborers, home health, nurses, nursing. Okay, so medyo ano pa, ito, preschool. So ano siya, medyo, yan yung mas makakatulong sa karir mo. Kung sakaling kakaririn mo yan, wala kang kalabang AI. No? Meron pa, preschool. Preschool medyo hindi siya apektado ng AI. Yung high school, post-secondary, medyo ano siya, ano na siya, naapektuhan na ng AI, no? So, yun lang siguro. Kaya dahil sa preschool, kasi mga bata pa yung mga tinuturuan, hindi naman marunong mag-search yan ng mga chat GPT. So, yun. Kaya, pag-isipan nyo mabuti yung mga papasukin yung career. Okay?